Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for October 28. For Libra, we have no, this is for Gemini, sorry. This is for Gemini, Rattlesnake. The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. So, kung nagtataka kayo kung bakit mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, bakit may mga nangyayaring ganyan, bakit may mga nare-receive kayong mga signs, symbols, synchronicities, intuitive messages, and nudges siguro, no, na napapansin ninyo, kung nagtataka kayo kung bakit meron kayong ganon, no, that is the answer na dito, no. That is the experiences, no, na kailangan ninyo because that is part of your initiation, no, dahil papunta na kayo dito sa pag-fulfill ng inyong purpose as a healer, no. So malinaw na sinasabi sa inyo dito ng spirit na parte yan ng inyong journey, no, to become the healer na, because you are a healer, Gemini. Snow Leopard, take some time out of your usual life and spend it in solitude. Kailangan ninyo dito na mapag-isa muna, no? Makapag-solo muna kayo, no? Nang sa gayon, makapag-muni-muni kayo, makapag-isip-isip kayo, because maybe really you are being called to reflect ngayon, go deep within, nang maintindihan ninyo kung anong mga ibig sabihin ng mga nagaganap sa buhay ninyo, nang mapag-isipan ninyong mabuti. And maybe there are also intuitive messages na dumadating sa inyo na hindi pa ninyo napipick up, hindi pa ninyo naiintindihan, and that is gabay, no, sa'yo on how you're going to navigate this situation ninyo na papunta na kayo, or may mga awakening na siguro kayo, or ang iba sa inyo, you are already starting to walk towards your spiritual journey dito, no? So, kailangan ninyo mag-solitude nang sa gayon, makapagmuni-muni kayo, okay? Nang sa gayon, marinig din ninyo ang mga mensahe sa inyo ng divine, no? Para nang sa gayon, matulungan kayo as you navigate your journey. So what else? We have Unicorn. Indulge your creative, imaginative, and magical side through some form of artistic expression. And so, ang iba naman sa inyo dito, no? Maaaring there are opportunities coming in dito sa inyo para naman na magamit na ninyo ang inyong mga creative prowess, no? Maaaring may mga opportunities dito na dumating sa inyo para magamit ninyo yung mga talents ninyo, 'di ba? Yung mga gifts ninyo, yung imagination ninyo into a creative project, no? So good luck, Gemini. We have Boar. Face your problems head on with confidence and courage, and you will emerge victorious. Ayan. So, huwag kayong matakot, no? Huwag kayong matakot, huwag kayong paghinaan ng loob dito. Harapin ninyo kung ano ang problema, no? Harapin ninyo kung ano man yung mga challenges na nararanasan ninyo, or yung mga dumadating sa inyo. Huwag ninyong iwasan, no? Huwag ninyong iwasan, huwag nating takbuhan ang problema, because otherwise, babalik at babalik yan, at hindi naman yan aalis, it will stay, no? So, instead of doing so, rapin natin head on, no? Nang sa gayon, masimulan na nating mapag-isipan kung ano dapat nating gawin para masolusyonan yan. Nang sa gayon, no, malampasan na natin yan. Otherwise, kung hindi natin yan sasalubungin, hindi natin haharapin, tatambay lang yan sa atin, sa buhay natin. And we will always be confused, we will always be problematic, chaotic ang pakiramdam, pag-iisip natin. So, might as well, harapin natin ang masolusyonan natin. No, Gemini? So, what else? We have Zebra. Let go of your fear and know that you are safe and protected at all times. Ayan.
i-let go nyo na yung takot, no? Maaari iba sa inyo dito may kaba, natatakot kayo sa pagharap ng problema, kung ano man yan, you know. So sinasabi din sa inyo ni Libra, let go of your fear, no? Let go of your fear, otherwise mai-stuck kayo kung nasaan kayo sa ngayon, mai-stuck kayo sa kung ano man sitwasyon ang meron kayo kung papairalin ninyo ang takot, no? So activate your courage and your inner strength and face kung ano man ang kailangan ninyong harapin na problema, no? Nang sa gayon, mapagtagumpayan nyo na yan, no? Huwag kayong matakot. You are protected at all times. Yun ang guarantee sa inyo ng spirit and the rest of your spirit team. Kaya makakayanan ninyo yan. Sabihin ninyo sa sarili ninyo, Gemini, you are strong enough and you are courageous enough at malalampasan at makakayanan ninyo ang anuman ang inyong problemang hinaharap. So Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for October 28. Libra. You have the energy of Panda. Ayan. Create a sacred space for yourself in your home and or place of work. Ayan, Libra. You're being invited here to create a sacred space para sa sarili ninyo so that you can do your meditation, you can do your prayer there, you know, yung mga ganon. Yun, para pag nagkaroon kayo ng konting pagkakataon, doon kayo mag-stay, no? Nang sa gayon, makapag-isa kayo, makapag-solitude kayo, walang iistorbo sa inyo. So you can have or you can enjoy your sacred space sa inyong ginawang corner sa bahay or sa opisina. So that anytime na gusto ninyong mag-meditate, anytime na gusto ninyong mapag-isa, anytime na gusto ninyong mag-reflect, anytime na gusto ninyo na muni-muni kayo, you have that space para sa sarili ninyo. Okay? What else? We have rattlesnake. Ayan. So, maybe kailangan talaga ninyo, di ba, na magano kayo. Gumawa talaga kayo ng sacred space na yan. Ang sa ganon, there is something, no? May space kayo na ginawa that you can go to every time na kailangan ninyo ng solitude or stillness. Kasi maaaring kailangan ninyo yan ngayon because maybe some of you, may mga nararamdaman kayong kakaiba sa sarili ninyo, no? May mga natatanggap kayo ng mga signs, symbols, synchronicities, intuitive messages, and nudges siguro na hindi ninyo naiintindihan kung bakit. So, you may need to reflect on that. You may need to go deep within nang sa gayon maintindihan ninyo ang mga yan, dahil for sure may mga gabay ang Panginoon para sa inyo kung bakit niya pinapadala sa inyo ang mga ganong experiences, and this could help, if this message resonates with you, Libra, this could help you na magkaroon kayo ng kalinawan sa isipan ninyo, Dahil sinasabi ng Spirit sa inyo ngayon na yung mga experiences na nangyayari sa buhay ninyo ngayon, yung mga nararanasan ninyo, those are initiation, para sa inyo into fulfilling your purpose as a healer. So, kailangan ninyong maramdaman yan, kailangan ninyong ma-experience, kailangan ninyong harapin ang mga bagay na yan, yung mga experiences na yan, because initiation ninyo yan, preparation yan para sa inyo, sa pagtungo ninyo, sa pag-fulfill ninyo sa inyong life purpose as a healer, Libra. So what else? We have chimpanzee. Use both your intuition and your intellect to solve the problem or get answers to your question. Ayan. Kung meron kayong mga katanungan, kung meron kayong mga hindi naiintindihan talaga na maaring related dito, use your intuition and at the same time use your logical mind, dahil parang para na maintindihan ninyo ang lahat-lahat siguro ng mga nangyayari sa inyo sa ngayon,
paganahin ninyo both sides of your brain. Yung logical mind ninyo and also yung intuition ninyo, papakinggan ninyo. Dahil for sure, you will be guided, no, on how you are going to navigate the situation na nangyayari sa buhay ninyo. Na sa gayon, malinawan ang inyong isipan, you will be enlightened, no, you will get a clarity there as well. Na sa gayon, masigurado na ninyo sa sarili ninyo kung ano na ngayon ang path na patutunguhan ninyo, no? What is your next move that you need to do now? Ano ang mga bagay na dapat ninyong isipin sa ngayon? Okay, Libra? So what else? We have Shark. And trust your instincts to discern the truth of the situation. Ayan na nga, use your intuition. Okay? Gamitin ninyo ang inyong intuition, paandarin ninyo ang inyong gut instincts dito. Gamitin ninyo kung ano man ang mga gabay na natatanggap ninyo through your intuition. Use them, access them, mahalaga din at this point, no? Dahil nandoon, no, ang gabay para sa inyo. Kung ano na ang gagawin ninyo sa problema, kung mayroon pang problema or kung namumroblema kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, ano? Use your intuition, pakinggan ninyo mga gut instincts ninyo dyan, sundin ninyo, listen to the messages of your body, no? Listen to the wisdom of your body, because for sure, kung hindi ninyo napipick up ang mga gabay sa inyo through your intuition, through the intuitive messages na pinapadala sa inyo, for sure, your body will send some signal sa inyo, no? Para ma-pick up ninyo ng mas mabilis, para mas maintindihan ninyo, okay? We have Humpback Whale. Ayan. Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing or an instrument, or listening. Okay? So, Libra, for some of you dito, there are things, no, na pinagdadaanan siguro kayo. May mga kalituhan sa isip, may mga confusion, may mga sakit sa pangangatawan, o maaari may mga iniindang sakit ang iba sa inyo. And you know what? Ang isang makakatulong sa inyo dito is music. No? Music. Maaring ang iba sa inyo nakikinig normally sa mga healing music, no? Marami sa YouTube ang ganyan. No? So, maaaring nakikinig ang iba sa inyo dyan because it helps you relax, it helps you soothe your mind, your feelings, yung mga ganon. So, listen to them once again. Kung dati naman nagtutugtog kayo at nakakatulong yan sa inyo or gumagawa kayo ng kanta para makatulong na gumaan ang iyong pakiramdam, do so, no? Do so. So, Libra, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, Adrenal Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all po. Messages ninyo for October 28. Pauna mensahe ninyo, Honeybee. Let compassion and forgiveness be your top priority in this situation. Ayan. So, maaaring itong kailangan ninyo sa ngayon. Sa inyong sitwasyon, maaaring kailangan na ninyo na magpakita ng inyong compassion, magpatawad, choose love instead of galit, instead of yung mga emotional baggages ninyo ang pairalin ninyo dito or yung galit, no? Choose love sa ngayon. Be compassionate and forgive if necessary. Nang sa gayon, makapag na kayo, mas magiging magaan ang inyong pakiramdam, Aquarius, if you do forgive. Kung handa na kayo, no, magpatawad na kayo. Don't wait for a longer time pa para magpatawad. Kung handa na rin naman kayo dyan, no, be compassionate, be loving. Yun ang kailangan ninyong gawin sa ngayon. Hindi lang yan makakabuti sa sitwasyon ninyo between you and the person na medyo siguro may nagawang hindi maganda sa inyo in the past, but also makakabuti yan sa inyong pakiramdam din. You can also move on with your life, no? When you release emotional baggages, emotional wounds, galit, anger, whatever it is, resentments, no? When you release yourself from those
feelings and emotions, you know, you are like liberating yourself as well. At mas magiging masaya na kayo. Mas magiging masaya kayo, mas makakapag-move on na kayo on a clean slate, at mas magiging mapayapa na rin ang inyong pakiramdam. Okay? So what else? We have remained vigilant about the current situation. Pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. Ayan. So, kung ano man ang sitwasyon na pinagdadaanan ninyo dito, Aquarius, you know, be vigilant. Okay? Be vigilant. And pagganahin ninyo dito ang inyong radar. Pagganahin ninyo dito ang inyong psychic abilities. Nang sa gayon, mapick up ninyo yung mga signs, omens, and kung ano pang mga signal na pinapadala sa inyo ng Divine Universe dito, okay? At yun ang gamitin ninyo, sundin ninyo para sa pag-navigate ng inyong current situation, okay? Aquarius, we have take time to listen compassionately to those you love, especially your family members. So, ayan. So, now is also the time, no, na kahit papano, pakinggan nyo naman ang mga sinasabi ng inyong mga kapamilya, yung mga loved ones ninyo. Kasi maaari, no, Aquarius, ang iba sa inyo siguro, in the past, lagi lang kayo ang nagsasalita, or lagi lang kayo siguro ang nasusunod, or lagi kayo lagi kayong yung pinapakinggan. So, ngayon naman, ang advice sa inyo ng Gorilla Spirit dito is for you also to take time to listen. Then, compassionately, no, doon sa mga mahal ninyo sa buhay, no? Hayaan nyo naman na sila naman yung magpahayag ng gusto nilang sabihin sa'yo. Hayaan nyo naman sila na maipahayag naman nila yung kanilang mga nararamdaman towards you, yung mga ganon, ano? What else? We have Panda. Ayan. Create a sacred space for yourself in your home and or place of work. Ayan, Aquarius. Parang this is, in short, no? This is an invitation para sa inyo na magkaroon kayo ng panahon din para makapag-meditate kayo, para makapag-prayer mode kayo. Yung gano'n, yung kahit saglit lang, makapag-step back kayo sa kung ano man ang pinagkakabisihan ninyo lagi. At no, kapag meron kayong binuo or ginawang sacred space kasi, you will always be parang enticed, no, na mag-meditate kayo, mag-pray kayo, mag-stay kayo doon ng kahit saglit lang sa sacred space na prepare ninyo for yourself, no? For me, that is very effective, no? Ginawa ko na yan, Aquarius, kaya try din ninyo yan, kasi every time na makikita ninyo yung space na yan, na kung saan doon kayo nagma-meditate, doon kayo pwedeng mag-pray, yung tahimik lang, yung sarili nyo lang, na kapag nandun kayo sa lugar na yon, walang makakaistorbo sa inyo, that is always very inviting, no? Kaya magkakaroon kayo ng pakiramdam lagi na mag-meditate muna nga ako. Kasi yung pag-meditate naman, not necessarily naman na all day, di ba gagawin? Only few minutes, no? You can do that few minutes. Depende sa panahon na meron kayo. You can do longer meditation. You can also do short meditation, no? So what else for Aquarius, rattlesnake? The experiences that you're presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Napakaganda. So you are being called na ngayon, Aquarius. Some of you, Aquarius, are gifted dito with may gifts talaga kayo dito to be a healer, no? So maaaring iba sa inyo na figure out nyo na you are a healer pala, no? May healing powers pala kayo. Maaaring ang iba sa inyo dito, alam ninyo na ganun talaga, and kaya naman may mga kayo dito, may mga experiences kayo na nararamdaman, na nararanasan sa ngayon, na sinasabi ng Spirit sa inyo na huwag kayong magtaka, huwag kang matakot, because kung ano man ang nararamdaman ninyo ngayon, ano man ang nararanasan ninyo sa ngayon, that is part of the initiation ninyo bilang isang healer, no? Bilang isang piniling manggamot, no? Yung mga ganon. So, ang iba sa inyo dito may awakening na, ang iba sa inyo dito nagsisimula ng tumungo doon sa inyong spiritual journey. Kaya eventually, may intindihan ninyo ang lahat-lahat ng nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, no? So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.